Nagsimula ng mamahagi ng honoraria ang Commission on Elections sa mga gurong nagsilbing electoral boards nitong Hatol ng Bayan 2025. Mula May 13, in cash na itong ipinamamahagi sa mga guro. Kailangan matapos ang pamamahagi ng honoraria sa loob ng 15 days. Kaya panawagan ng COMELEC sa mga teacher, kung maaari, kuhanin na ang kanilang service payment. Dapat po maibigay namin ang honoraria within 15 days. So kami po ay nakikiusap na makipag-coordinate po kayo sa inyong principals nang sa gayon hanggat maaari po, hanggat maaga maibigay na namin ang inyong honoraria. Naglalaro sa 8,000 hanggang 12,000 pesos ang ibibigay ng COMELEC. Kasama na rito ang idinagdag na honoraria ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 2,000 piso kada guro o poll worker. Naging 12,000 yung para sa ating board chairperson. Doon po sa poll clerk at third member ay 11,000. Dati po yung 10 at dati po yung 9. Ngayon po yung ating Deputy Supervising Officer, naging 11,000 na rin po siya. Dati siyang 9. Yung DESO, Technical Support Staff, dati po yung 7, 9,000 na rin po siya ngayon. Yung dati pong support staff sa school na tumatanggap ng 6,000 ay 8,000 na po siya. Pinuri naman ng COMELEC ang mahigpit na seguridad sa bansa nitong nagdaang eleksyon. Batay kasi sa huling report na tinanggap nila, walang hinaras na guro nitong nagdaang hatol ng bayan. Samantala, nagpaalala naman ng poll body sa mga kandidato na magpasa naman ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dahil kapag hindi nagsumite ng SOSE, kahit naproklama na, ay hindi makakaupo sa pwesto. Hanggat hindi ka nakapag-file ng iyong SOSE, kahit makapag-oath of office ka, hindi ka makapag-a-assume ng office mo hanggat walang pruweba na nakapag-submite ka sa COMELEC ng SOSE. Wala na itong extension. At hanggang June 30 lang ang deadline. Personal dapat ang pag-file ng Statement of Contributions and Expenditures at kung saan sila naghain ng kanilang Certificates of Candidacy. Mula PTV Manila, Luisa Erispe, Balitang Pambansa.